makikita na talaga dito, wala na, unti-unti nang nauubos ang tao ng Duterte sa iba't ibang sangay, departamento at ahensya ng gobyerno. Sa COMELEC, diniscuss ko kanina, wala na. 5 out of 7 na commissioners ng COMELEC, mga appointed na ni PBBM. Dalawa na lang na appointees ni Duterte ang natitira, si Ferulino at si Bulay. Pero yung 5, mga appointed na ni PBBM. Kaya makikita ninyo yung mga kaso. Yung mga kaso sa COMELEC na involve yung mga tao ni Duterte tulad ni Duterte Youth, Party List, ni Cardema. Yung inendorso ni Sara na si Congressman Uy ng 6th District of Manila laban kay Congressman Benny Abante. Oh. Syempre hindi naman sasabihin ng COMELEC na ano sila, bias sila. Hindi naman simple sasabihin niya ng COMELEC na may kinakampihan sila, pinapaboran sila. Pero alam naman natin ang impluwensya, ang politika sa Pilipinas. Halimbawa itong si Martires bilang ombudsman, sa loob ng matagal na panahon, halos ang daming kasong dapat ikaso sa mga tao ni Duterte. Wala man lang nakasuhan. Oh, 'di ba? Sa loob ng matagal na panahon na 7 years yan si Martires. 2018 yan naupo. 2018 yan naupo si Martires. Actually, na-appoint yan sa Korte Suprema. Dapat matagal pa siya sa Korte Suprema. Pero 2 taon pa lang yan sa Korte Suprema si Martires. Nung mag-retire si Ombudsman Conchita Carpio Morales, pinag-interesan nito ni Martires yung posisyon ng ombudsman. Kaya ang nangyari dito, agad-agad nagka-interest ito doon sa posisyon ni Conchita Carpio Morales kasi ombudsman yon, 7 years. O ngayon, inappoint siya ni Duterte noong 2018. At ngayon, tapos na yung kanyang termino. Tapos na ang 7 years niya. Hanggang na lang sa July 27, si Martires. So ngayon, ang problema ni Martires, pag hindi na siya ombudsman, baka suhan siya ng baka bahain siya ng mga kaso. Kasi hanggang ombudsman siya, hindi siya pwedeng tanggalin sa pwesto sa pamamagitan lang ng impeachment. Kaya lang, kung i-impeach mo kasi si Martires, mahaba na naman proseso ang dadaanan. Kaya siguro hindi na pinag-interesan ng kampo ni Marcos, ng gobyerno ni Marcos, na i-impeach yan si Martires. Ay dahil ombudsman yan, hindi naman yan pwedeng matanggal, kundi sa pamamagitan lang ng impeachment. Ngayon, pinatapos na lang ng gobyerno ni Marcos, hindi na yan in-impeach. Hindi na in-impeach si Martires. Kaya lang ngayon natapos na ang kanyang termino, pwede na siyang kasuhan. Ay mukhang iniisip din ni Martires, baka nga kasuhan siya. Baka nga pagdating ng pag nag-retire na siya, sa July 27, dahil sa mga pagtatanggol niya sa Duterte, baka siya naman ang balikan. At least bago man lang siya umalis, maipakita niya na kinasuhan niya rin ang Duterte. Ito na. Pinasasagot na ng ombudsman sila Sara Duterte at ang siyang pang mga di umano'y kasabwat ni Sara sa kasong plunder, perjury, falsification of public documents. Ang daming kaso yung mga isinampa dito kay Sara Duterte at sa mga kasabwat niya. So ngayon, aalis na si Martires sa July 27. Wala nang magagawa dyan si Martires na protektahan si Sara. Wala na. Ano na yan? Actually, nag-i-interview na ang Judicial and Bar Council ng kapalit ni Martires. Kung hindi nga lang na-appoint si Berberabe na Solicitor General, magaling sana si Berberabe. Pero pwedeng si Hilbay, ba't hindi kaya pag-isipan ni PBBM? Yung mga may connect niyan kay PBBM, i-suggest nyo si Hilbay. Si Hilbay, magaling yan. Dating soldier yan nung panahon ni Pinoy. Bartap Natcher yan. Itong si Pilo Hilbay. Kaya ito? Si Laila de Lima. Kaya lang, congresswoman na alangan namang magpapa-appoint pa yan sa ombudsman. Magpapa-appoint yan sa ombudsman. Kaya kailangan talaga ang ilagay ni PBBM na susunod na ombudsman, yung talagang kakasuhan ang mga Duterte. Ito kasing si Martires, talagang hindi naman kinasuhan ito ang mga Duterte. Ngayon na lang umaksyon dito kay Sara
dahil nga patapos na siya. Ang kinakatakot din ni Martires, baka naman pag natapos na ang termino niya, kasuhan na siya ng kung ano-ano. Hindi malayo yang mangyari. Hindi malayong mangyari yan si Martires na makasuhan din siya. Hindi siya pwedeng tanggalin sa pwesto sa panahong nakaupo pa siya. Sa pamamagitan lang siya ng impeachment pwedeng matanggal. Kaya lang, kung isinulong kasi ang impeachment ni Martires, syempre, alam naman natin ang epekto ng impeachment. Maaabala ang Senado, maaabala ang Kamara. Pinagbigyan na lang, pinatapos na lang si Martires anyway. July 27, tapos na yan. Kaya lang pag tapos na yan, natatakot din siguro itong si Martires, baka naman kasuhan ako. Kailangan magpakita siya ng kailangan niya ring ipakita na kinasuhan niya rin ang mga Duterte at ito na nga. Yung dami ng mga ebidensya laban kay Sara sa confidential funds, ang daming ebidensya noon. O yan, tinurn over na sa ombudsman. Pinadala na ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Pagka turnover sa ombudsman, nagrekomenda ang House Committee on Good Government and Public Accountability, yung House Blue Ribbon Committee, nagrekomenda sa House ay sa ombudsman, kasuhan ninyo sila Sara Duterte, kasuhan ninyo itong mga kasabwat niya nagpagamit sa kanya. Ngayon, ang tanong, aaksyonan ba ni Martires yun o hindi? Pag hindi niya yun inaksyonan, masyado na siyang obvious. At patapos na ang termino niya. Baka naman bahain siya ng mga kaso kapag hindi niya inaksyonan yung kaso kay Sara. Kaya napuwersa na, wala nang nagawa si Martires. Hindi niya na kayang protektahan si Sara diyan. Kaya anong ginawa ni Martires nitong linggong ito? Pinadalhan ng subpina sila Sara Duterte at yung siyam pang mga kasabwat ni Sara. Pinasasubmit sila ng counter affidavit. Within 10 days, pinasasagot si Sara Duterte at yung iba pa niyang mga kasabwat sa mga kasong plunder, technical malversation, falsification of public documents, perjury, yun. Betrayal of public trust. Yan, mga kaso yan. At hindi lang si Sara yon, pati yung mga officials ni Sara sa DepEd, sa OBP, at saka yung mga miyembro ng Vice Presidential Security Command, yung hepe ng kanyang Vice Presidential Security Command, yung si Cornel Chica, kasama sa pinasasampahan ng kaso. Kasama sa pinasasagot ni Ombudsman Martires. Kaya ito, naobliga si Martires na umaksyon. Kasi nga, pag umalis siya sa pwesto, tapos na siya sa July 27, baka naman kasuhan siya. Kailangan magpakita rin siya na hindi siya tagapagtanggol ng mga Duterte. Pero ang totoo, sa loob ng 7 taon ni Martires na ombudsman, makikita nyo naman kung paano niya pinotektahan sila Digong. Ay di ba si Martires yung sa halip na iobliga ang mga opisyal ng gobyerno na mag-submit ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, at sa halip na gawing bukas sa publiko, kapag binubusisi ng publiko, lalo na ng media ang mga SALN ng mga politiko, ng mga opisyal ng gobyerno, dapat sana tinaguyod yan. Kasi freedom of information. Pero ang ginawa ni Martires, hindi. Ang ginawa ni Martires, hindi pwedeng magbigay ng SALN ang isang opisyal ng gobyerno sa mga humihingi unless na mag-approve yung opisyal ng gobyerno na nasasangkot. O imagine niyo yan. Bakit? Kung ako ba, may media nag-iimbestiga sa SALN ko, pagka humingi ba ng approval ko, ibibigay ko? Siyempre hindi. Bakit ko papayagan? O yun. Medyo dispalinghado yung order na yun ni Martires eh. Kasi ang dapat pag ombudsman ka, kung ombudsman ang pinakatrabaho niyan, yan ang ating opisyal ng gobyerno na tagabantay sa katiwalian. Yan ang opisyal ng gobyerno na tagakaso sa mga tiwali, corrupt. Yung mga kaso ng plunder, graft and corruption, ombudsman yan. Ombudsman yan ang nagkakaso niyan. Pero ang ginawa ni Martires sa 7 taon niya, ang ginawa niya, pinahina niya yung pagpapanagot sa mga officials ng bayan na nai-involve sa katiwalian. Pinahina nito ni Martires. Ang pinakaunang ginawa niya, yun na nga. Ang SALN hindi pwedeng kunin o ibigay sa mga tao o sino mang humihingi nito
na kapag walang approval yung taong nasasangkot, yung opisyal na nasasangkot. Carpio Morales, yan yung nagkaso kay GMA. Yan yung nagkaso kila yung sa PIDAP. Kaya magaling yun. Si Conchita Carpio Morales, kaya lang, nung natapos yung 7 taon ni Conchita Carpio Morales, pinalit ni Duterte itong si Martires. Itong si Martires. Ito namang si Martires, talagang willing siya na protektahan ang Duterte. Kasi hindi pa siya tapos sa, ano siya Associate Justice siya ng Supreme Court noon. 2 years pa lang siya. Pero bigla nag-resign siya sa pagka-Associate Justice ng Korte Suprema, nagpalipat sa Ombudsman. Naprotektahan niya ang Duterte sa loob ng 7 taon. Ang Marcos naman, si PBBM, hindi na pinag-interesa na alisin si Martires. Anyway, matatapos na yan. Patapusin na lang natin. Yan, tapos na, July 27. Hindi na yan pwedeng ma-extend, bawal yun. Fixed ang term ng ombudsman, 7 years. So sinong papalit, hindi natin alam. Pero may nag-i-interview na ang Judicial and Bar Council. Nag-i-interview na. Ito, bago man lang umalis si Martires, bakit niya inaksyonan yung kaso laban kay Sara? Pinasasagot niya na sila Sara at yung mga iba pang sangkot. Kasi nga, pag naalis na siya, umalis na siya kasi retired na siya, baka naman kasuhan siya. Kailangan ipakita niya na may nagawa rin siya kontra sa Duterte. Kasi yun talaga yung pinaka-issue kay Martires. Prinotektahan ang mga Duterte. Tama ka, Kabunyog Victoria Arevalo. Kabrad yan ni Duterte sa San Beda. Napuputol-putol ba tayo, Mario Santos? Pasensya na. Anyway, so ito na. Ang problema na ngayon nila Sara, papalitan na si Martires. Ang papalit diyan, wala nga naman ang ilalagay ni PBBM diyan. Hindi nila kakampi. Ang buhay ay weather lang. 7 years na uupo ang ombudsman. Siyempre, papasiguraduhin ni PBBM na ang magiging ombudsman, tao niya rin yan. Paano kung gumawa ng weak cases si Martires at mapadismiss niya bago matapos? Sa tingin ko, hindi nakakayanin. Kasi 1 month na lang. 1 month na lang. Double jeopardy. Kapag investigation pa lang, walang double jeopardy. Nasa preliminary investigation pa lang ito. Walang double jeopardy dyan. Sa korte lang nagkakaroon ng double jeopardy. Ang ombudsman, hindi naman korte, prosecutor yan. Kaya wala pang double jeopardy dyan. Ang double jeopardy ay sa korte. Ang pagdating pa lang sa mga investigation, hindi pa yan sakop ng double jeopardy. Ang korte, pagdating sa mga plunder, ang kaso diyan, ang korte diyan, Sandigan Bayan. Ang ombudsman, prosecutor yan. Ang papel ng prosecutor pagdating sa mga graft, corruption, plunder, yan. Hindi naman korte ang ombudsman Ang ombudsman, prosecutor. Kaya hindi mag-a-apply ang double jeopardy habang nasa ombudsman pa lang. Mag-a-apply ang double jeopardy pag nasa korte na Pag nasa korte na. Wala pa naman to sa korte. Nasa ombudsman pa lang ito. Okay? Anyway, si Attorney Bukoy ng flag. Pwede, Magaling yun si Attorney Bukoy. O kaya si Beatrix Luistro, Yan ang mga magagaling na pwedeng mag-ombudsman Beatrix Luistro. Kaya lang, siyempre, pinaghirapan ni Beatrix Luistrong manalong congresswoman kahit kinampanyahan siya kontra ni Sara, pero talagang nanalo. Kaya hindi, pero ganyan sana ang mga dapat Si Beatrix Luistro, yan, mga ombudsman yan. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan. Si Karandang, tinanggal si Karandang ni Duterte. Nasaan na kaya si Karandang? Anyway, hindi natin alam kung sino yung mga napipisil na papalit kay Martires. Sana matino, sana magaling, sana yung hindi natatakot. Ang problema rin kasi ng uupong ombudsman dyan, ganito yan. Madaling magsabi na ang ilagay ay si ganito, si ganyan. Ang problema, kapag ikaw ang ombudsman, maipapangako mo ba na pag ombudsman ka, hindi mo kakasuhan din yung mga tao ni PBBM na nasangkot din sa korupsyon? Kapag ganun ang sinabi mo na uupo kang ombudsman, pagdating naman sa mga tao ni PBBM, hindi mo rin kakasuhan, masisira ka rin. Ay si Martires, okay siyang masira. Si Martires, okay siyang masira. Sabi ni Katuman, ikaw na lang, attorney, yun na nga Katuman.
Ang mahirap sa akin, pag tinanggap kong maging ombudsman, kakasuhan ko yung mga tao ni PBBM. O kailangan kasi pag nagano ako, pag maupo ako, katulad ng paninindigan ko, walang pinapanigan. Kung mali, mali. Kung tiwali, tiwali. Eh hindi pwede yan. Pag nag-ombudsman ka, siyempre hindi kaya appoint ni PBBM kung sabihin mong kakasuhan mo yung mga tao ni PBBM. Dapat protektahan mo yung tao ni PBBM. Ang willing sa ganyan, na magpailalim sa ganyan, si Martires. Pinangako niya yan kay Duterte. Oh, ang mahirap. Alam mo, marami kang ikukompromisi pag nag-ombudsman ka. Oh, di ba? Yan yung si Engineer Toto Cosing, hindi na nga abogado si Toto. Hindi na Agustin Mondragon. Hindi na yan abogado si Toto. hindi na hindi na yan maaapot. Ha? Si Romualdez ang una mong makasuhan attorney, yun na nga. Oh. Paano kung sila Saldico kakasuhan natin? Oh. Hindi ko maipapangako yan na hindi ko kakasuhan yan kung ombudsman ako. O kaya hindi ako i-appoint ni PBBM. Huwag na tayong mag-ambisyon yan. Huwag na tayo. Yan ang mahirap eh. Pag pumasok ka sa gobyerno, ang mga tulad ko, hindi pwede. Maliban na lang kung elected. Kung elected ka, siyempre, kaumbayan ang yung boss. Diba? Pagka-appointed ka, hindi. Yung nag-appoint sa'yo, alangan namang hindi mo yan, protektahan. Mahirap. Pag appointed ka, siyempre, may utang na loob ka sa nag-appoint sa'yo. Pero pag elected ka, hindi. Ang utang na loob mo sa mamamayang Pilipino. Kaya nga gusto kong pumasok sa gobyerno, hindi appointed, elected. 'Di ba? Elected. Oh. Kasi iba eh, iba kapag elected ka. Kapag elected ka, wala kang tatanawin na utang na loob. Ang loyalty mo, ang interest na poprotektahan mo bayan. Kasi ang naglagay sa iyo taong bayan. Pero pag appointed ka, tulad ko, i-appoint ako, o hindi naman ako ma-appoint diyan, siyempre tatanungin ako. Anong plano mo pag naging ombudsman ka? Halimbawang mga kakampi ng presidente, kakasuhan mo ba? Sasabihin ko, oo. Di hindi ka na maa-appoint. Di ba? Ganyan yan. Ganyan yan. Mabuti si Pinoy. Mabuti si Pinoy. Si Pinoy, wala naman siyang pinotektahan. Kaya maganda yung kay Conchita Carpio Morales. Kasi nang naupo si Conchita Carpio Morales panahon ni Pinoy, si Pinoy wala naman. Bahala ka kung sinong gusto mong kasuhan. Kasi si Pinoy, wala rin naman siyang pinoprotektahan. Ay si Duterte, nang inappoint si Martires, alam na yan ni Martires. Alam na yan. Okay? Anong nangyari kay Toto Cosing? Bakit naging avid defender na ng mga DDS? Ay baka kukunti na lang ang views na nakukuha sa mga baka mas maraming viewers yung DDS. Hayaan nyo na si Toto. Hayaan. Baka mas maraming viewers yung DDS. Anyway, hayaan nyo na ako. Ako mas gusto kong pumasok sa gobyerno, hindi appointed. Mas gusto kong pumasok sa gobyerno. Elected ng mamamayang Pilipino para ang loyalty ko sa mamamayang Pilipino, hindi sa kung sinong politiko. Di ba? Kaya wag nyo na akong anuin dyan. Wag nyo na akong itulak dyan sa mga posisyon na yan sa gobyerno. Okay na ako sa ganito. Dito malaya akong nakakapagsabi kung anong gusto kong sabihin. Di ba? Di ba? Basta ako, kung anong gusto kong sabihin, yun ang sasabihin ko. Pag napasok ako sa gobyerno, inappoint ako, mahirap yan. Mahirap. Ang dami mong, kahit ang mga congressman, saka mga senador, hindi ka na makakapagkomentaryo. Kasi, kailangan kang i-confirm ng Commission on Appointments, lalo pa kung mataas ang posisyon na inilagay sa'yo, na pinaglagyan sa'yo, di ba? Mahirap. Mabuti na itong ganito lang tayo. Laban para sa bayan. Walang amo. Wala tayong amo. Di ba? Huwag niyo namang ganyanin si Toto Cosing. Sabi ni Oscar Labadia, si Raulo yan si Cosing. Hayaan niyo na si Toto. Na-disbar na. Tapos na hindi pa nakatakbong senador. Hayaan niyo na. Mukhang na rin, ang dami niya na rin kasing pinagdaan ng frustrations. Anyway, hayaan niyo na yan. Mukhang doon siya nakakakuha ng saka ang sabi naman ni Toto Cosing, alam nyo, kahit naman nung magkasama kami ni Toto, marami rin talagang mga pananaw si Toto na iba sa akin, iba sa Bunyog. Nire-respeto naman namin siya. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na. Kung yun yung mga pananaw niya, sige, irespeto nyo na lang. Hayaan nyo na siya.
pareho din na ako, mga nakikinig sa akin, yung naniniwala sa akin, salamat. Yung hindi naman, irespeto nyo rin ako. 'Di ba? Ganun yun. Ganun yun. Ha? May mga nanonood dito sa akin, mga DDS. Kaya sinasabihan ko yung mga DDS na nanonood dito. Kung hindi kayo kumbinsido sa sinasabi ko, pwede naman kayong mag-comment sa sinasabi ko. Huwag lang kayong maging bastos. 'Di ba? Huwag nyo lang akong mumurahin, huwag kayong mag-ano. At saka huwag yung ano na, pinost nyo na, tatadtarin ka ng ano, 'di ba? Ay mali na yun. Kumbaga, sinasabutahin naman, pangit-pangit tingnan, paulit-ulit ng sinasabi, 'di ba? Copy-paste, copy-paste. Anyway, ako mga kabunyog, mga kababayan, wag niyo akong anuhin, hindi po ako naghahabol ng posisyon sa gobyerno. Kung mayroon man akong posisyon na gusto sana, yun, makaupo sa party list nga para maging boses ng mga mamamayan. Pero yung malalagay ako dahil in-appoint, ay mahirap. Hindi ko kaya yung ano. Gusto ko kasi sabihin ko kung anong gusto ko. Gusto ko gawin kung anong gusto ko. Pag appointed ka, hindi, mayroon kang boss. Ano tayo? Hayaan nyo. Mas natutuwa ako dito. 'Di ba? Ako kung ano-anong topic ko pwede. Kung ano-anong analysis ko pwede. Pagka mayroon na akong boss, hindi na ako makakapagsabi ng analysis ko. Bakit? Baka pag nagbigay ako ng analysis ko, may tumawag sa akin. Torny, sabi ni boss, bakit mo daw ganun ang analysis mo? Baguhin mo daw. Mayroong nasaktan sa analysis mo. Ay mahirap yun. Ayaw ko ng ganun. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko ganito lang, ganito lang. Okay? So, magandang gabi sa inyo mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa mga nanonood nito ng replay. Mabuhay po tayo. Mabuhay tayo. Magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.